Ito seryoso, maraming salamat po sa FAMAS for the awards. Oo, hindi ko akalain na sabi ko nga, never in my wildest dreams na kumbaga kumbaga madidikit yung pangalan ko sa FAMAS. Kasi 'di ba pampelikula po 'yan, 'di ba? So meron pala silang bagong parang awards for broadcast. So maraming salamat po. Ayan sa pagkilala. Nakita ko iba ng mga content creators din eh, no? Nung sa acceptance speech, ang binanggit ko po rin yung yung para bang hindi naman kasi lahat nagkakaroon ng ganitong yung napupunta sa ganitong sitwasyon na posisyon na meron kang platform for your voice, then nagkakaroon ka ng certain degree of influence, whether you like it or not, may mga tao nakikinig sa'yo, may mga naniniwala, may mga nagtitiwala, meron din mga nagagalit. Pero sa akin, the point is, hindi lahat nabibiyayaan ng ganito. And ang tingin ko po rito, yung the fact na yung iba mga content creators, pati mga celebrities, mga journalists na merong kahit papano steady, if not big presence sa social media, ang tingin ko ron parang kaloob ng Panginoon yun eh. 'Di ba? Grasya yun eh. At may dahilan kung bakit nalagay tayo sa mga ganitong sitwasyon. Nabigyan tayo ng ganitong pagkakataon para magkaroon ng platform for our voices to be heard. Kaya mensahe ko rin kahapon, sabi ko lang parang given this opportunity, let's also make sure that we go for something much bigger than ourselves. Kaya sinasabi ko rin yung pagpopromote ng mga tamang values dito sa ating lipunan, sa ating bansa. And I really meant that, no? Kasi isa sa mga hindi ko nagugustuhan, no? Kasi dito sa Facts First, very transparent naman tayo dito, no? So nakikita nyo na kung ano yung mga advocacies na pinupush natin dito. Hindi ka naman kayo sinasabihan na magiwalang hiya, di ba? And minsan, di ba? Madalas nagkakabiruan, pero lang yun, kumbaga katuwaan. And we're really trying our best to promote the right values and to tell people na ito yung mga dapat standards sa sinusunod natin in terms of, let's say, electing our leaders, choosing the next set of leaders, let's say in 2028. Ang sa akin lang, ang problema ko dun sa ibang mga content creators na, lalo iba, yayaman na no? Hindi ko talaga gusto yung mga nagpo-promote ng online gambling. I'll be honest with you. Kasi, of course, karapatan ng mga ibang content creators yan kung gusto nilang patulan yung pagpo-promote ng mga online gambling under the guise of responsible gaming. Pero ako hindi ko gusto yun eh. Kasi, dapat makita nila eh. You have to think of a cause, something bigger than yourself. Di ba? Kasi gaano pa kalaki yung bayad sa iyo yan. Isipin mo yung epekto niyan pag pinromote mo yung online gambling na yan. Sa mga kabataan natin, sa mga Pilipino, sa mga ordinaryong Pilipinong naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo, at na-influensyahan mo. Diba? Pag ikaw yung nag-promote, automatically, may mga maniniwala eh. Diba? Na-realize ko rin dito sa Facts First, no? Kunwari, may banggitin ako isang sasabihin na, uy, saan yan? Diba? Parang nagkakaroon ka bigla ng power of endorsement. At sa akin, kung meron ka mang ganun, you have to use it responsibly, properly, in terms of promoting the right values. Sa akin talagang inis na inis ako dyan sa mga nagpo-promote ng online gambling. Diba? Dapat isipin mo yung long-term negative impact niyan sa lipunan natin. Ayan. Actually, last week nakatanggap ako ng ng email eh. Parang nag-i-inquire kung parang gusto kong tinatanong yung rates, etc. Para daw mag-promote ako ng parang isang gaming platform. Ang ethos nung email is magpo-promote ka ng responsible gaming. Dinaretso ko, sinagot ko. Sabi ko, I don't do that. No? Unang-una yung mga ganyang mga tie-ups, I don't do that. Because that to me would put all of a sudden a conflict of interest in what I do. Pero number 2, yung pangalawa pa, no? Diyos ko, ayoko, kumbaga, hindi ako nagpo-promote ng ganyan, yung mga online gambling na ganyan. Kaya, nakakadismaya minsan, no? Some point ko lang is, I'm not trying to lecture on others, no? Gusto ko lang sabihin sa ibang mga content creators, especially those
with a much bigger following, you think of something much bigger than yourselves. Na huwag niyo isipin basta-basta yung monetary benefits, 'di ba? Na makukuha niyo, malaking pera man 'yan. Pero at what cost, 'di ba? At the end of the day, harap naman tayo sa may likha, 'di ba? Sa Panginoon. Anong mukha ihaharap natin kung sabihin natin tumanggap ako ng ganito kalaking pera, tapos nag-promote ako ng bisyo, at ito yung mga buhay na nasira. 'Di ba? Is it worth it? Think about it. Ayan. On that note, maraming salamat po. Tsaka dito sa mga viewers natin, kumbaga, spread the word. Yung mga kapitbahay nyo, kakilala nyo, kaibigan, discourage them from engaging in that. And you have to put pressure on our regulators to really make sure, to really make sure. Sa akin ayoko talaga ng ng mga ganyan, di ba? Pero kung dahil meron naman tayo regulatory bodies, you have to make sure na talagang hihigpitan. Di ba? Mas magiging mahirap yung pagsusugal sa ganyan. Di ba? Sa cellphone. Ay nako. Bisa isugal mo bili mo na ng pagkain sa pamilya mo. Di ba? Sigurado ko pa may nakain sila. Kaya yan, gising-gising yung mga content creators. There's more to life than endorsing these kinds of products or platforms that in the end will definitely do more harm than the little good that they promise to our society, to our fellow Filipinos. In short, makonsensya kayo.